Breaking news mga kababayan. Nako po, ito na naman ang pasabog natin. Pinky Lacson ng Blue Ribbon Committee. May inamin? Halaka mga kababayan. Ano kayang inamin ni Pinky Lacson? Na bakit naging talunan ito? Na ayon po sa survey ay hindi na po pinapaniwalaan ang Blue Ribbon Committee sa kanyang liderato at gusto nang palitan ng taong bayan at ang ilagay itong si Senador Marcoleta. Ayun ang sabi talunan. Lacson umamin hindi niya mapilit si Romualdez na mag-attend ng Blue Ribbon Committee. Halaka, bakit kaya? Ito ang pasabog ni General Macañas. Ni kagugulat nyo. Panoorin nyo hanggang dulo mga kababayan para malaman yung mga katotohanan. Mga pinklista, bobolista, loyalista nga, makinig kayo. Yan pa yung mga nagko-comment. Di ba pag DDS, DD shit daw. Pag Marcoleta, Marcobeta. O yung mga tangalista, loyalista. Eto po mga kababayan, panoorin natin. Yari si Lacson dito. Talunan na ba ito? Naku po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng article published sa Abante. Okay, title, Bata ni Martin Romualdez pipigain sa mansyon. Ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig ang abogado ni dating Speaker Martin Romualdez at isang kinatawan ng Securities and Exchange Commission upang magbigay linaw sa pagbili ng isang bahay at lupa sa South Forbes Park sa Makati City noong 2023. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng committee, posible rin nilang padalhan ng imbitasyon si Romualdez sa pamamagitan ni Speaker Faustino Bujiti III. Aniya, ipinapakita sa mga record na ang nakabili ng bahay ay ang Golden Pheasant Holding Corporation, kung saan ang pangunahing stockholder ay si Jose Raulito Paras. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon na hindi bababa ng 3 kumpanyang konektado sa dating speaker. Sa susunod na pagdinig, pwedeng gawin iyon sa Senado. Iko-course namin ang invitasyon kay Romualdez kay Speaker D. Kung gusto niyang magpunta, welcome siya magpaliwanag. Pero hindi pwedeng sabihin kailangan pumunta siya dahil may interparliamentary courtesy. Ayon kay Lacson. Binanggit ni Lacson na 2 staff ng dating nangungupahan sa bahay ang tumistigo sa Blue Ribbon Committee noong nakarang Lunes, na si Diskaya ang nagsabi sa kanila na lisanin ang bahay dahil ihahanda na ito para sa bagong may-ari. Positibo rin nilang kinilala si Diskaya sa pagdinig. Iimbitahan din si Paras sa susunod na pagdinig upang maipaliwanag niya ang kanyang kakayang makabili ng bahay na naiulat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 billion. Sa susunod na pagdinig, iimbitahan namin si Attorney Paras para kung sabihin niya na kanya talaga yan, yung Golden Pheasant, na siyang buyer o vendi ng property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba ang financial capacity niya o yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halaga ng bahay. Kasi nga, hindi biro-biro ang halaga ng bahay, masyadong mahal. Hindi ko sinasabing enough yan to implicate the former speaker, pero sinasabi ko lang magpro-provide ng lead yan sa mga investigators kasi hindi naman para kami magpurso noon kasi wala kami sa
prosecution. Kami in aid of legislation. At the same time, pwede kaming magrekomenda base sa mga ebidensya na kuha namin na ipo-forward namin sa mga investigating agencies ng gobyerno. Dagdag ni Lacson. Okay. Salamat po, Senator Lacson, sa patuloy niyong pag-iimbestiga. Kailang nakakapagtaka ang Senate Blue Ribbon Committee in aid of legislation lang. Bakit ang mga galamay ng gobyerno, ito, opinion ko lang ito NBI, DOJ, Ombudsman, bakit parang, I don't know wala silang ginagawa? Bakit iasa pa dito sa Blue Ribbon Committee? Again, marami ang nagdududa sa magagawa ng Blue Ribbon. Sabi nga ang iba, inutil ang Blue Ribbon. Ayan, mga kababayan ko. Marami na kasing nagrereklamo dito kay Senator Ping Lacson. Pati dito kay Tito Soto. Na ang Blue Ribbon ngayon ay sarswela na bulagaan na ginawang katatawanan at joke. Yan po ang hinaing ng taong bayan. Bakit ganito? Tila ginagawang laro, ginagawang negosyo. Hala ka, yan kasi ang sinasabi ng mga taong bayan. Bakit ganito ganyan, walang nangyayari? Buti pa nung ni si Marcoleta may nangyayari. May tinutumbok. Pero dito, wala. Puro boy pasikat, boy pasabog, wala naman nagagawa. Matindi. Ano naman sinasabi ng mga kababayan natin, mga kababayan ko? Ito po, sinasabi ng mga komento na nagre-reklamo na talaga. Ayan wala na talaga. Buti pa umalis na siya sa Senado. Sayang ang tax namin. Hala ka, sayang daw ang tax. Kaya tinuloy ni Inutil ang pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee para mabigyan ng proteksyon ang kanyang mga amo na magnanakaw. Hala ka. Senador, tama na po ang panggagago nyo sa amin. We wish natin kung hindi ang mawala na kayo sa Pilipinas. Naku po, grabe mga komento dito na nagagalit na po mga kababayan. Mga senador, kayang paluhurin ng mga congressman. Grabe mga komento dito, awot. Aksaya lang ng panahon at gasto, malaki na naman ang pondo dahil time magbayad tayo ng buwis ng mga buhaya. Grabe. Wow, moro-moro. Budol-budol, palabas sarswela, bulaga na nangyayari sa BRC ng Senado para malinis at mapagtakpan ng mga mastermind sa mga anonymous project ng mga magnanakaw. Grabe, no? Walang silbi ang Blue Ribbon sa pamumuno ni Lacson. Pinagtatakpan niya ang mastermind. Hala ka. Yan po ang mga komento. Ayan mga kababayan, nagbabasa lang po tayo. Tuloy natin yung sinasabi ni General Macañas. Kaya nagalit si Senator Lacson sa opening statement niya noong January 19 na F the up. Basta nagsalita na siya ng masama sa mga buzzers niya na it's an insult to the Filipino people. Sabihin niyo na walang silbi ang Blue Ribbon. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on. Ayan po mga kababayan. Magbasa tayo ng mga komento dito. Anong sinasabi ng Juan de la Cruz dito? Talagang galit na galit Ayan sabi ni John the Legend 6973, shout out. Hoy Lacson. Ano ito? Pagong ninyo mag-imbestiga. Tapos balik na naman pero wala pa rin. Bakit huminto? Naghanap pa ng pantakip butas na witness. Gawaing pulis patola Alaka. Alam mo na yan, General, kung bakit hindi gumagalaw ang mga agencies na under Marcos. Administration may kumpas yan. Halaka. Makapangyarihan ang kan ng mga magnanakaw sa pera ng bayan. Kaya sa batas ng bansa, inutil pala.
Inutil si Pingpong yan yung mga komento, galit na galit. Tindi ng mga komento talaga, mga kababayan ko. Talagang galit na galit sila dito. Talagang gusto nila si Marcoleta na palitan na itong si Lacson para magkaroon na ng kaliwanagan. Grabe mga komento. Mga kababayan ha, nagbabasa lang po tayo ng komento. Ito po. May nabasa kong survey. Naniniwala ba kayo? May tiwala pa ba kayo sa kakayahan ng Blue Ribbon Committee ni Lacson na panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno? Naku po, 85% sa mga respondents sa survey nagsabi wala na silang tiwala kay Lacson. To me, personally, nawawalan na rin ako ng tiwala. Kailang, ito, dahil pinupurso niya, bigyan natin ng pagkakataon, di ba? Wala na. Ayan mga kababayan. Kasi naman itong si Pinky, tila may tinatakpan. Yan po ang sinasabi ng mga tao Ba't ganyan si Pinky? Tila may tinatago. Parang may sikreto ito. Diba? Sabi niya ng mga tao aksay lang ng panahon at gasto. Laki ng bayad namin dyan sa tax namin. Wala kaming tiwala kay Kuratong Baliling. Talagang walang kwenta ang Blue Ribbon ni Pinky. Talagang may cover up sila ni Tuta at sa mga bangag at magnanakaw. Ayan mga kababayan ko. Galit na galit ang taong bayan dito. Kayo ba mga kababayan? Sino ang gusto nyong mamuno sa Blue Ribbon Committee? Naniniwala pa ba kayo sa ginagawa ni Pinky dito? O nagtatanong lang tayo ha, mga tangalista, bobolista. Sinasabi nyo kasi porke pabor ako kay Marcoleta, isa na akong Marcobeta. Pinupuri ko si Marcoleta, sasabihin nyo ako si Marcobeta. Tagasunod ni Marcobeta. Ano naman ngayon? Si Senador Marcoleta, isang magiting na senador. Matapang, walang kinakatakutan, at talagang naniniwala na may katwiran basta ipaglalaban ito. Kaya mahal na mahal namin si Senador Marcoleta. Diba mga kababayan, kayo ba? Sino mas gusto nyo? Si Marcoleta or si Pinky Lista? Sige nga po mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Tuloy pa natin to. Namang mawawala kung magtiwala tayo one hearing at a time. Ang nakakapagtaka lang, ang gobyernong ito, ang administration, talaga ba niyang gusto nilang panagutin ang mga magnanakaw? O cover up lang? Ayan mga kababayan. Ni isang malalaking buhaya nga wala po Ang ginawa nilang panakibutas si Boy Anting-Anting na si Bong Revilla Jr. Ano yung sinasabi ng komento? Si Bong Revilla na pag-initan at ginawang panakip butas sa malaking butas. Hindi naman yan big fish Diba mga kababayan? Ano masasabi nyo dito? Magkomento kayo. Lalong-lalo na yung mga loyalista nga. Loyalista nga, mag-comment kayo. Kasi nga, kayo, tatawagin yung mga DDS, DD shit. Diba? Ibig sabihin, DD shit sila. Kayo, anong tawag sa inyo? Kung DD shit sila, kayo, yung langaw. Di ba mga kababayan ko? Tuloy pa natin. Ano sinasabi ng mga tao dito? Wala na akong So, maganda yan. Ipapatawag yung Attorney Paras. Dahil yung kumpanya na nakabili, siya yung parang pinakamataas ba doon? So, kaabang-abang, kailan ba ang susunod na hearing ng Blue Ribbon? Paano maipaliwanag ng abogado Attorney Paras, paano niya nabili yung more than 1 billion na bahay? Kasi yung testigong i-present ni Senator Lacson, hearsay, walang bigat ang kanilang testigo. Nakakatawa nga,
Dahil nung magtanong si Senator Marcolita sa dalawang testigo, wala silang maisagot. Ang sumagot na si Senator Lacson. Ayan po mga kababayan. Kaya kung umabot ka sa part na ito, maaaring magkomento, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. For transparency, for a better democracy. Mabuhay. Ako po si The Wonders Philippines. Go, go, go Marcoleta. Go, go, go Marcoleta. Kasi siya lang yung matapang dyan eh. Siya ang nagpapalakas sa mga minority na lumaban sa katotohanan. Go, go, go Marcoleta. Go, go, go Marcoleta. Loyalista maligo, loyalista maligo, nagiging tangalista. Yan yung mga komento ha. Hindi ako yung nagsasabi. Yan yung mga komento. Tangalista, tangalista. Pinkilista, pinkilista. Inutilista, inutilista. Yan ang mga komento mga kababayan ha. Hindi ako yung nagsasabi ha. Yung komento, nagbabasa tayo. Kasi nga, wala naman nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Ginagawang sarswela, bulagaan, todo porsyento, 2x2. Kilo-kilong kasinungalingan. Kilo-kilometrong pagtatakipan. Okay po, salamat na marami.